So hello no, ngayon pag-usapan natin is itong tungkol sa tato, no? Ano ba ang tato? Ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mga tato? Dito sa Leviticus 19:28 ata, sinasabi dito no na huwag kayong maglagay ng tato sa inyong katawan. I am the Lord. No? Kahit ano, tato na ilagay sa katawan, huwag tayong maglagay niyan. Noon pa man may babala na ang Panginoon sa atin sa paglagay nito. Ang paglagay ng mga tato, isa itong babala ng Diyos sa mga araw na darating. No? Sa mga araw na darating. Pero ngayon, tignan mo ngayon, ang mga tato, ginagawa ng art ng mga tao. Hindi nila alam kung ano ang katotohanan patungkol sa utos ng Diyos na ipinagbabawal niya ang ganito sa bawat tao dito sa ating mundo. Pero kahit saan nilalagay nila, hindi man lang nila alam na ang katawan ng isang tao ay banal. Ito ay templo. Templo ng Espiritu Santo ng Diyos. Ito ay templo ng Diyos. Kaya kahit sino no nawawasak dito o sisira dito ay malalaglag pagdating ng panahon, mapaparusahan. Ang katawang ito, hindi ito atin. Sa Diyos ito, at ito ay banal dahil ito ay templo ng Diyos. Kung dudumihan natin ito, pagdating ng araw, mapaparusahan tayo according what we have done on earth habang tayo ay nandito sa mundong ito. Ang katawang ito, ganito ito, makumpara natin ito sa isang bahay. Isang bahay. Ikaw ay isang utusan lamang or utusan. Ang may-ari niyan, yung mayamang tao, may amo ka na mayaman. Lumisan siya ngayon, tapos sabi niya, lilisan ako pero babalik ako. Pero itong bahay na ito, kailangan linisin mo. Linisin mo. Kahit paa, kahit makatsinilas ka, tanggalin mo, iwan mo yung tsinilas dahil ito ay banal. Linisin mo ito, huwag mong dudumihan. Ganyan ang katawan natin ito. Ito ay banal. Dapat lagi itong malinis. Pero paano natin magiging malinis kung sinusulat-sulatan ito natin? Dinodrawingan. Hindi ito atin. Huwag nating dagdagan yan na mga kahit ano nga makakarumi. Itong mga tato, sinasabi din ito sa Revelation 14, no? Hang verse 9. Sinasabi ng Panginoon no, na iinom sila